Di ba nangutang ka sa akin kahapon ng 100? Bakit? Singilin ko na ngayon. Singilin ko ngayon yung 100. Naniningil ka? Ang galing mo maningil Kung ako'y maningil sa'yo, simulan maliit ka, Simulan ng linuwal kita, Gusto mo, singilin kita? Kung magkano yung diaper, kung magkano yung gatas? Ha? Hindi nga ako nagbabanggit sa inyo, hindi ako naniningil sa inyo, tapos kayo 100 lang, naniningil kayo? Tayo bilang anak, kung nakautang man ang ating mga magulang, maliit man yan o malagi, ay huwag natin dapat pagbayaran. Unang-una, dun lang tayo nakakabawi. Pwede tayo magningil sa utang sa ibang tao, pero ang magulang ay huwag nyo sisingilin ang kanilang pagkakautang sa iyo. Lalo na, nun lang sa iyo nakahiram ang magulang mo, o kaya bakit siya nangutang, malamang ay hindi ka nagbibigay ng kusa, kaya siya ay nangungutang sa iyo. So, kailangan ay hindi na nating intaying mangutang pa ang ating mga magulang sa atin bilang mga anak. Dahil tayo na mismo ang kusang magbigay at mag-abot sa kanila ng salapi na pwede nilang ipambili ng kanilang pangsarili na pampaganda, damit, o makapag-relax sila, makapag-spa, o makapag-merienda sa labas, o makalibot sa labas, o makapanood ng sine. So, isang pribilehyo yung tayo ay gumanti naman sa ating mga magulang. Dahil mula nung sanggol hanggang sa iyong paglaki, ay ginabayan ka nila hanggang sa ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral, hanggang sa ikaw ay nagkatrabaho. Sabi nga ng ibang anak, bakit daw dapat tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang? Unang-una, iyan ay kailangan talaga nating gampanan bilang mga anak na nagmamahal sa kanyang mga magulang. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang 10 Commandments? Mahalin mo ang magulang mo nang ang iyong buhay ay humaba at pagpalain. Pasinin mo ang mga suwail na anak, mga walang utang na loob sa kanilang mga magulang. Hindi ba sila'y napapahamak? O hindi ba sila ay napapariwara dahil bakit? Walang gabay at walang pagganti ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng magulang ay laging nariyan sa iyo. Kahit anong kasalanan mo, kahit anong ginawa mong kapalpakan sa buhay, nariyan ang iyong magulang para ikaw ay patawarin at muling itayo at akayin at sabihin, anak, kaya mo yan, pinatatawad kita. At isang malakas na embrace ang ibibigay ng iyong magulang. Dahil ganun kanya kamahal. Kung paano ang ating Panginoong Hesukristo, minahal niya tayo ng buong buo, walang kulang, walang labis. Ganun din ang magulang kung magmahal sa kanyang mga anak. Hindi niya ito pahihintulutang mapahamak, hindi niya ito pahihintulutang magutom, o hindi makapagtapos ng pag-aaral. Igagapang niya yan. Kahit siya ay gumapang sa hirap, sa pagtatrabaho, maidaos lang, maipagtapos ka lang ng pag-aaral. Kaya mga anak, huwag niyong tularan ang sinasabi nito. Nagkautang lang ng 100 pesos, sinisingil na yung magulang. So, hindi tayo dapat ganyan. Maliit man, 100 pesos man yan, 1,000 man yan, 2,000 man yan, 10,000 man yan, yun ay kulang pa sa buhay na ibinigay ng iyong magulang sa iyo. Eka nga ang magulang, nung ikaw ay pinanganak, ang dalawang paan niya ay nasa hukay. Salamat tayo dahil nung ipinanganak tayo, buhay ang ating mga magulang. Napagtagumpayan nila ang deliryo, ang kapahamakan sa panganganak. So, hindi lahat ng nanganganak ay nabubuhay. Bihira lang ang mga nabubuhay sa panganganak. Yung iba, pagkaluwal ng bata ay namatay yung ina. So, ipagpasalamat natin dahil buhay sila hanggang sa kanilang pagtanda. Napakapalad nyo, mga kapatid. Dahil kasama nyo ang inyong mga magulang. Buhay sila ngayon. Ako ay wala ng magulang, wala na akong ina, wala na akong ama. Kaya sa tuwing nakakakita ako ng mga lola, ng mga matatanda, naiiyak ako. Hindi sapat ang mahalin mo lang sila ng 100 years. Habang buhay, mahalin natin sila. Ibigay nyo ang the best na pagmamahal para sa inyong mga magulang. Huwag nyo ipagdamot ng mga bagay na kaya nyo namang ibigay. Huwag niyong pagdamutan ng inyong magulang.
please, ibigay nyo ng buo ang pagmamahal. Kung paano binigay ng buo ang pagmamahal ng magulang sa inyo. Tumanaw tayo ng utang na loob. Hindi lang pagtanaw ng utang na loob, yung pagmamahal bilang literal, sapagkat ang laman mo at laman niya, ang dugo niya ay dugo mo. Iisa kayo. Iisa ang inyong puso. Nagkahiwalay lang kayo nung ito'y ginupit. Ngunit kaluktok ng puso ang puso mo. Huwag mong hayaang humiwalay. Lagi kayong magkayakap at kapit-pisik ng iyong magulang habang buhay. Hanggat buhay sila. Dahil pag ito ay nasa kabaong napatay na, hindi mo na sila makikita. Tanging alaala lamang ang makikita mo. Alaala, mga larawan, mga video na lagi mong pagmamasdan. Iba yung naaakam mo yung ina mo. Iba yung nahahalikan mo yung nanay mo. Kaya please, mahalin nyo ang magulang nyo hanggat buhay. Ibigay nyo yung the best. The best na pagmamahal para sa kanila. Huwag niyong hintayin na nasa kabaw. Patawarin niyo ang inyong magulang hanggang buhay. Huwag niyong pagdamutan ng pagpapatawad. Huwag niyong pagdamutan ng pagmamahal. Magulang niyo yan. Mahalin niyo. Mahalin niyo. Kung naglalambing ang magulang niyo na, anak, samahan mo ako manood ng sine. Anak, samahan mo ako matulog. Huwag niyo pagdamutan ang pagtabi sa pagtulog sa inyong magulang. Mga okasyon na mahalaga, Pasko, New Year, birthday, mga okasyon na hindi dapat makaligtaan na kasama ang mga magulang. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, tawagan niyo, video, dahil high-tech na tayo. Kahit di natin kasama ang ating magulang, makikita niyo siya ng face-to-face, dahil sa messenger, dahil sa FB page. Kaya, ako na nagpapayo sa inyo, masakit mawala ng magulang, ng ama at ina. Huwag niyo nang intayin mawala ang inyong mga magulang, please. Mahalin niyo hanggat kaya niyong ibigay ang pagmamahal sa kanila. Hanggat buhay ka, buhay ang magulang mo. Magmahalan kayo, magpatawaran kayo. Samahan mo ang mga magulang niyo sa mga special occasion. Kung hindi man kayo makakarating nila sa ibang bansa kayo, tawagan niyo face to face sa messenger. At sabihin niyo, I love you, mommy. I love you, daddy. I love you so much. Ang salitang I love you ay nakakapagpataba ng puso. Sa isang ina, pag sinabihan ng anak, Mommy, I love you. Daddy, I love you. Para sa mag-asawa din yan. Pag sinasabihan ka ng asawa mo, sweetheart, I love you. Nakakataba ng puso. Ang salitang 3 letra na I love you ay napakagandang dabihin sa isip, sa puso at sa iyong tenga. Lagi niyong bigkasin yan sa mga magulang niyo, mga anak. Mga kapatid, bigkasin niyo ang pagmamahal na yan, ang paggalang sa magulang, ang pagsunod sa magulang, ang pagmamahal sa magulang. Huwag na huwag niyo kalilimutan. Yan ang payo ko. Payo na habang buhay ay dadalhin niyo kapag kayo'y nagkulang ng pagmamahal sa inyong mga magulang. Ibigay niyo na. Hanggat buhay ka, hanggat buhay ang nanay at tatay mo. Hanggat buhay, dahil minsan lang ipinahiram ng Diyos ang buhay. At yung minsan na yan, ibigay nyo na yun the best para sa mundo. Magmahal ka ng kaibigan, kamag-anak, magulang, kapatid. Lahat mahalin mo. Yan ang iwan mong legacy. Mahalin mo ang lahat ng tao. And love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Always love.
you, Lord. Love is the key of everything. Love. Love. Magmahalan tayo.